Naiyak ang mga Korean fans sa pag-alis ni Ren Bando sa team nito sa KBL ng Korea at mas matimbang na ang bilig ng Japan kesa sa NBA? Isang pambihirang pagkakataon na makakita ng isang athletic pure Pinoy-blooded player at numero 1 nang ang papasok sa ating isipan ay wala nang iba kundi si Ren Bando. Sino ba naman ang hindi hahanga sa taas ng talon ng player natin na ito? At dahil nga sa taglay nitong athleticism ay nagagamit niya ito sa game upang makagawa ng maraming opensa at makapagbigay ng matinding depensa sa mga opponent. Kaya isang malaking katanungan para sa iba kung bakit biglang binitawan ng team ng kanyang Red Booster si Bando at gustong humanap ng mas matangkad dito na manlalaro. Pero kung iisipin nating mabuti, mababaw lamang ang rason na ito dahil nakayabando na ang kailangan nila sa isang player ngayon. Hindi ba't 2 kampyonato na nga ang naidala ni Bando sa kanyang unang taon sa kanilang kupunan? Well, ang main reason talaga ng JKJ sa pag-let go kay Kabayan ay nang dahil sa naging injury nito nakaraan, kung sana'y nawalan agad ng tiwala ang management at binabuting palitan na lang agad si Bando. Kahit pa nga ipinakita ni Bando sa mga huling laro ng kanyang na nanumbalik na ang laro nito ay nagpatuloy pa rin ang plano ng Red Boosters. Pero since iba ang Pinoy at ayaw i-disrespect ang sarili, kung kaya't ayon sa mga bali-balita ay inunahan na ni Kabayan ang kanyang at siya na mismo ang unang umalis sa kanilang kupunan. Pero tila hindi naging handa ang ilang mga fans ng kanyang sa pag-alis ng best ever Pinoy Asian import sa kanilang kupunan at nalungkot ang mga ito. May ilang fans pa nga kanyang na talaga namang naiyak sa kanilang mga post ukol sa pag-alis ni Bando. Hindi natin masisisi ang mga KBL fans na mga ito dahil maliban sa pagiging humble ay malapit din talaga sa mga fans si Kabayan. Kung natatandaan ay grabe ang suportang ibinigay ng mga ito noong na-injury si Kabayan, kung sana'y ang ibang fans pa nga'y umabot sa puntong nagrally sa kalsada para mabigyan ng tamang hustisya ang nangyari kay Bando. Kaya malalaman natin next KBL season kung mananatili pa ba si Bando sa KBL ng Korea, kung saan team siya lalaro o kung dito pa rin ba siya lalaro. Samantala, mula sa pag-recruit ng mga dekalibreng Asian import sa iba't ibang bansa sa Asia, pakikipag-partner sa mga malalaking liga tulad ng NBL ng Australia, ngayon ay may bagong ngunit matinding stratehiya na naman ang bilig ng Japan upang mas mapalakas pa ang kanilang liga. Ito nga yung direktang pagkuha ng kanilang mga Japanese NBA player at pagpapalaro sa kanilang liga. Yes, nakaraan ay nag-anunsyo ang 6'9" NBA veteran na si Yuta Watanabe na magre-retiro na ito sa NBA at uuwi na lang sa Japan upang doon na lang lumaro. Tila pinakita dito ni Watanabe na mas matimbang para sa kanya ang kanilang local basketball league kesa sa NBA. Dahil sa kabila ng aktibo nitong career sa NBA ay mas pinili nito ang B-League. Malayo ang kaso nila ni Jeremy Lin kung sana'y gustong gusto nitong muling lumaro sa NBA ngunit walang offer sa kanya. Pero si Watanabe ay aktibo sa kupunan ng Memphis ngayon at posibleng marami pang pupwedeng maibigay para sa kanilang kupunan. Kaya dahil dito ay mas magiging mataas pa ang kompetisyon sa liga ng mga Hapon at ilan sa mga players natin ang pupwedeng magbenepisyo dito. Abangan natin si Yuta Watanabe sa B-League ng Japan.